Nagsisimula ang pelikula sa isang state prison sa New Jersey kung saan nakaupo si Beckett sa kanyang selda 4 na oras bago ang kanyang execution. Dumalaw si Father James, ang prison chaplain, at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Malungkot na nagreklamo si Beckett na cheesecake ang ibinigay sa kanya imbes na chocolate dessert na kanyang hiniling, pero sinabi niyang maayos naman siya. Ipinaalala ni Father James na ito na ang huli niyang pagkakataon para magsalita ng totoo. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni Beckett na mas malungkot at trahedya ang kanyang buhay kaysa sa alam ng mga tao, at sinimulan niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Maraming taon ang nakalipas, ang ina ni Beckett na si Mary Redfellow ay nagmula sa napakayamang pamilyang Redfellow. Sa isa sa mga party ng kanilang pamilya, nahulog ang loob niya kay Gary, isang cellist, at hindi nagtagal ay nabuntis siya. Nagalit ng husto ang kanyang ama na si Whitelaw at pinapili siya kung ipapalaglag niya ang sanggol o tuluyan ng mawawala sa pamilya. Tumanggi si Mary, umalis sa Huntington, at nagsimulang muli sa New Jersey. Habang ipinapanganak si Beckett, biglang namatay si Gary dahil sa pulmonary embolism, kaya naiwan si Mary na mag-isang magpalaki sa kanyang anak. Nakakuha si Mary ng trabaho sa DMV at ginawa niya ang lahat para mabigyan si Beckett ng disenteng buhay. Sinabi niya rito na kahit itinakwil sila ng pamilya, legal pa rin siyang kabilang sa mga maaaring magmana ng yaman ng mga Redfellow dahil sa paraan ng pagkakaayos ng kanilang estate. Ang problema, may 7 pang kamag-anak na nauuna sa kanya sa linya ng mana. Kahit nahihirapan sa buhay, pinalaki ni Mary si Beckett na may asal at pananaw ng isang taong nakatakdang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Noong bata pa si Beckett, nahulog ang loob niya kay Julia, isang mayamang kaklase. Sa birthday party nito, nagulat si Julia na makita siya roon at agad siyang hinusgahan ng aminin niyang nakatira siya sa Belleville Township, na para sa kanya ay lugar ng mahihirap. Iginiit ni Beckett na pansamantala lamang ang kanyang kalagayan at sinabi niyang balang araw ay magmamana siya ng malaking pera. Unti-unting naging magaan ang pakikitungo ni Julia sa kanya. Ngunit bago pa man may tunay na mangyari sa pagitan nila, malubhang nagkasakit si Mary. Habang nasa kanyang deathbed, sinabi niya kay Beckett na may bagay na ipinagkakait sa kanya, at pinangangakuhan siya nito na hinding-hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang tamang uri ng buhay na nararapat para sa kanya. Ang huling hiling ni Mary ay mailibing siya sa Redfellow Mausoleum sa Huntington, ngunit binaliwala iyon ni Whitelaw at sa halip ay ipinalibing siya sa East Orange. Labis na nasaktan si Beckett kaya pumunta siya sa mga Redfellow upang humingi ng tulong at kunin ang kanyang lugar sa pamilya. Ngunit ang tanging natanggap niya ay malamig at formal na rejection letter na ipinadala pa sa pamamagitan ng isang katulong. Pagkatapos noon, napunta siya sa foster care at tuluyang lumabo ang koneksyon niya kay Julia. Makalipas ang ilang taon, nagtatrabaho na si Beckett sa isang tindahan ng panlalaking damit kung saan nagbebenta siya ng mga suit. Tahimik niyang sinusubaybayan ang pamilyang Redfellow habang lalo siyang napupuno ng galit dahil isa-isang nananatiling buhay ang lahat ng kamag-anak na nauuna sa kanya sa mana. Isang araw, muli niyang nakatagpo si Julia. Medyo awkward ngunit mainit ang kanilang muling pagkikita sa simula. Inaya siya ni Beckett na uminom, ngunit sinabi ni Julia na engaged na siya kay Lyle, isa nilang dating kaklase. Bago siya umalis, pabirong sinabi ni Julia na tawagan siya kapag napatay na niya ang lahat ng Redfellow at nakuha na ang mana ng pamilya. Nanatili ang biro na iyon sa isipan ni Beckett. Pinagsama-sama ng sinabi ni Julia, ng mga huling salita ni Mary, at nang matagal na niyang sama ng loob ang unti-unting pagbuo ng isang plano. May 7 miyembro ng pamilya ang nakaharang sa buhay na pinaniniwalaan niyang nararapat para sa kanya, at wala ni isa sa kanila ang tumulong sa kanya o sa kanyang ina. Kaya nagpa siya si Beckett na alisin sila mismo. Ang una niyang target ay si Taylor, isang broker sa investment firm ng kanyang ama. Ilang araw niya itong sinubaybayan habang kinakalaban ang sarili kung makakaya ba talaga niyang pumatay. Sa isa sa mga party ni Taylor, sinundan niya ito sa dagat. Habang nasa bangka, casual na inutusan siya ni Taylor na asikasuhin ang angkla at tumawag ng tulong dahil paubos na ang ethanol ng bangka. Itinali ni Beckett ang lubid ng angkla sa bukong-bukong ni Taylor at siniguradong nakakabit ang kabilang dulo. Saglit siyang nag-atubili, ngunit itinuloy din niya ang plano. Sa libing ni Taylor, nakilala ni Beckett ang kanyang tiyuhing si Warren, na agad siyang nakilala bilang anak ni Mary.
Mainit na nagsalita si Warren tungkol kay Mary at inamin niyang pinagsisisihan niya na hindi siya nanatiling malapit dito o tinulungan man lang si Beckett. Dahil sa pagsisisi sa magulong buhay at pagkamatay ni Taylor, hindi inaasahang inalok ni Warren si Beckett ng trabaho ni Taylor sa investment firm. Kahit wala siyang sapat na kwalifikasyon, agad itong tinanggap ni Beckett. Sa kumpanya, nahirapan siya noong una, ngunit mabilis niyang natutunan ang finance at trading. Dahil sa posisyong iyon, nagkaroon siya ng pera, estado sa buhay, at akses sa mundong matagal na niyang pinapangarap. Sa panahong iyon, muling nakipag-ugnayan si Julia sa kanya. Hinikayat siya nitong yayain siyang lumabas muli, ngunit para lamang ipaalala na may asawa na siya at muli siyang binabasted, bagay na lalong nagpahiya kay Beckett. Ang sumunod niyang target ay si Noah, isang photography artist. Sa puntong iyon, hindi na gaanong natatakot si Beckett sa pagpatay. Nakalusot siya sa pagkamatay ni Taylor at tila ginantimpalaan pa nga dahil dito. Matapos bantayan si Noah ng ilang panahon, dumalo si Beckett sa isa sa mga art show nito at nagpanggap na isang tagahanga. Natuwa si Noah at mainit siyang tinanggap matapos malaman na magpinsan sila. Dinala siya ni Noah sa bahay nito, ipinakita ang photography lab, at ipinakilala sa girlfriend nitong si Ruth. Inanyayahan ni Ruth si Beckett na maghapunan kasama nila. Hindi tulad ni Julia, tinrato siya nito ng may tunay na interes at kabaitan. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang trabaho, mga pangarap, at sa buhay na gusto niyang makamit. Nang mapunta ang usapan sa literature, mabilis na nagkaintindihan sina Beckett at Ruth habang pabirong tinawag naman sila ni Noah na mga nerd. Bago umalis si Beckett, inimbitahan siya ni Ruth na bumalik para sa isa pang dinner sa susunod na linggo. Habang papalapit ang hapunang iyon, pinag-isipan ni Beckett kung paano niya papatayin si Noah. Habang nag-uusap sina Noah at Ruth tungkol sa kanilang kinabukasan sa gitna ng hapunan, palihim na nagtungo si Beckett sa photo development room ni Noah at naglagay ng mga kemikal sa stop bath, na lumikha ng mapanganib na posibilidad ng pagsabog. Inayos niya ang eksena upang magmukhang isang kakilakilabot na aksidente na dulot ng sariling kapabayaan ni Noah. Nang pumunta si Noah upang tingnan siya, kumilos ng normal si Beckett at nagbiro patungkol sa pagnanakaw ng isa sa mga litrato nito. Pinirmahan ni Noah ang larawan at ibinigay iyon sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Beckett. Sinundan siya ni Ruth sa labas at sa isang biglaan at padalos-dalos na sandali, hinalikan niya ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, namatay si Noah. Sa libing ni Noah, hinarang si Beckett ng dalawang FBI agents na sina Pinkfield at Matthews at tinanong siya. Itinuro nila na dalawang miyembro na ng parehong pamilya ang namatay ng magkasunod at parehong konektado si Beckett sa dalawa bilang isa sa mga tagapagmana ng estate. Nanatiling kalmado si Beckett at naipaliwanag niya ang kanyang presensya sa bawat pagkakataon. Patuloy na gumaganda ang kanyang buhay. Pinuri ni Warren ang kanyang trabaho sa firm at lalo pang nalubog si Beckett sa mundo ng pera at impluwensya. Pagkatapos, dumating si Julia sa kanyang opisina bilang isang kliyente. Naubos na raw ng asawa nito ang kanyang mana at gusto niyang ayusin ni Beckett ang pera ng palihim, ngunit tumanggi siya. Bago umalis, nabanggit ni Julia sina Taylor at Noah, saka nagtanong kung sino naman kaya ang susunod na mamamatay. Malinaw na mas marami siyang pinaghihinalaan kaysa sa handa niyang sabihin ng direkta. Nang mapagtanto ni Beckett na maaaring nakakakuha na siya ng atensyon, nagsimula siyang gumawa ng mas matitibay na alibay. Ang susunod niyang target ay si Steven, isang megachurch pastor na napapalibutan na ng mga iskandalo, demanda, at akusasyon ng money laundering. Iniisip ni Beckett na hindi gaanong pagdududahan o kaaawaan ng mga tao ang pagkamatay nito. Nagpanggap siyang journalist mula sa isang Christian magazine upang ma-interview si Steven. Habang ipinagmamalaki ni Steven ang kanyang kayamanan, kapangyarihan, at kung paano laging may gustong pabagsakin siya, palihim namang nilagyan ni Beckett ng propane alkaloids ang inumin nito. Kalaunan, napagtanto ni Steven na hindi totoong reporter si Beckett, ngunit ibinunyag naman ni Beckett na magpinsan sila. Humingi ng paumanhin si Steven dahil hindi niya agad ito nakilala at sinisi ang kanyang pagiging paranoid. Hindi nagtagal, gumagana ang lason at namatay si Steven sa tila isang atake sa puso. Dahil marami na ring kontrobersyang nakapaligid sa kanya, wala nang nagtulak para sa mas malalim na investigasyon. Makalipas ang ilang panahon, muling nagkita sina Beckett at Ruth.
Inamin ni Ruth na balak na talaga niyang iwan si Noah bago pa ito namatay at nakakaramdam siya ng pagsisisi dahil hindi raw ganoon kabigat ang kanyang pagdadalamati. Sinabi ni Beckett na hindi iyon nangangahulugang masama siyang tao, kundi pagiging tapat lamang sa sarili. Inaya niya si Ruth na mag-dinner at pumayag naman ito. Kinabukasan, umuwi si Beckett at nadatnan niya si Julia sa loob ng kanyang apartment. Ibinunyag nitong ninakaw niya ang susi ni Beckett ilang linggo na ang nakalipas at gusto niyang malaman kung bakit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Nag-open up si Julia tungkol sa palpak niyang marriage at ipinaalala ang dating chemistry nilang dalawa, malinaw na sinusubukang mapalapit muli kay Beckett. Bago pa lumalim ang sitwasyon, dumating si Ruth. Mabilis na pinaalis ni Beckett si Julia at dinala si Ruth sa isang restaurant. Habang nagdi-dinner, ikinwento ni Ruth ang tungkol sa kanyang mga estudyante at kung paano marami sa mga ito ang nangangarap yumaman nang hindi gustong paghirapan iyon. Tinanong niya si Beckett kung ano ang gagawin nito kung magkaroon siya ng $1,000,000, ngunit wala itong maisagot. Pagkatapos, nagmuni-muni si Ruth tungkol sa sarili niyang buhay at inaming minsan na rin niyang hinabol ang mag-agarang pangarap bago niya natagpuan ang tunay na kasiyahan bilang isang guro. Malalim na nakaapekto kay Beckett ang kanyang katapatan. Sa unang pagkakataon, seryoso niyang naisip na tumigil na lamang. Mayroon na siyang respetadong trabaho, lumalalim na relasyon kay Ruth, at isang buhay na halos pakiramdam niya ay tunay na masaya. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang magpatuloy. Ang sumunod na biktima ni Beckett ay ang kanyang tiyahing si Cassandra, isang babaeng kilala sa pag-aampon ng mga bata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa mga kamakailang pagkamatay sa pamilya, naging mas maingat na ito. Ngunit nalaman ni Beckett na walang kamera ang spa na pinupuntahan nito tuwing Martes. Nagpanggap siyang staff member at binigyan si Cassandra ng teeth whitening treatment na may halong carbamide peroxide. Kalaunan, itinuring lamang ang pagkamatay nito bilang isang kakaibang aksidente. Pagkatapos noon ay sumunod naman ang kanyang tiyuhing si MacArthur, isang napakayamang lalaki na mahilig gumastos ng malaking halaga para sa mga vanity projects kahit nahihirapan na ang mga ordinaryong empleyado sa ilalim niya ng walang maayos na suporta. Sa isa sa mga marangyang biyahe ni MacArthur, nilagyan ni Beckett ng lason ang inumin nito at tuluyan na rin itong inalis sa kanyang daraanan. Kasabay nito, lalong naging seryoso ang relasyon ni Beckett at Ruth. Magkasama silang naghanap ng apartment at nakakita ng lugar na pareho nilang nagustuhan. Sinabi ni Beckett na mahal niya si Ruth, at ganoon din ang isinagot nito. Sa unang pagkakataon, tila malapit nang mabuo ni Beckett ang isang buhay na tunay na makapagpapasaya sa kanya. Dahil dito, si Warren na lamang ang susunod sa linya. Ngunit naiiba si Warren sa iba. Siya ang unang Red Fellow na nagpakita kay Beckett ng tunay na kabaitan, nagbigay sa kanya ng oportunidad, at tumanggap sa kanya sa mundong matagal na ipinagkakait sa kanya ng pamilya. Napagtanto ni Beckett na hindi niya kayang isipin si Warren tulad ng pagtingin niya sa iba niyang mga naging biktima. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang mga pagpatay, nakaramdam siya ng tunay na kasiyahan. Pinaplano pa nga ni Ruth ang kanilang engagement party sa bago nilang apartment. Ngunit hindi nawawala ang pressure. Muling tinanong ng FBI si Beckett tungkol sa isa sa mahahalagang petsang konektado sa pagkamatay ng mga miyembro ng pamilya. Kalmado siyang nagbigay ng alibay na may kinalaman sa isang food truck, at kahit hindi iyon ang buong katotohanan, sapat iyon upang pakawalan siya ng mga ahente. Hindi nagtagal, nakaranas si Warren ng matinding pressure sa trabaho. Nang gabing iyon, bigla siyang bumagsak at agad siyang dinala ni Beckett sa ospital. Habang nasa hospital bed, ibinigay ni Warren kay Beckett ang pinakatapat na payo na natanggap niya sa buong buhay niya. Sinabi nitong si Beckett ay uri ng taong hahabulin ang pera ng walang tigil, at kahit maaaring magdala iyon ng tagumpay, maaari rin itong iwanang wasak ang isang tao. Sinabi rin ni Warren na hanapin niya ang taong tunay na mahalaga sa kanya at huwag itong pakakawalan, dahil sa huli, ang ganoong uri ng pagmamahal ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Nanatili sa isip ni Beckett ang mga salitang iyon. Ngayon, isa na lamang na Red Fellow ang natitira sa unahan niya, ang kanyang lolo na si Whitelaw. Hindi nagtagal, nakatanggap si Beckett ng liham na nag-aanyaya sa kanya para sa isang dinner. Ipinaalala ni Ruth na kasabay ng dinner na iyon ang araw ng kanilang engagement party, at nangako si Beckett na makakabalik siya sa oras.
Bago pa siya makaalis, dumating si Julia sa kanyang opisina dala ang isang package na naglalaman ng mga litrato na naglalagay sa kanya malapit sa ilang crime scenes. Sinabi nitong naging kahina-hinala sa kanya ang pagkakalunod ni Taylor kaya nagbayad siya ng taong susubaybay kay Beckett, at ngayon ay bina-blackmail na niya ito. Inutusan ni Julia si Beckett na alisin ang huling natitirang Redfellow at maghatid ng $300,000 sa opisina ni Lyle bago mag-alas 5. Kapag tumanggi siya, ipapadala raw nito ang ebidensya kay Ruth. Nilinaw rin ni Julia na kung hindi lamang daw sangkot si Ruth, mas personal pa sana ang hihingin niya bilang kapalit. Pagkaalis ni Julia, agad na nagtungo si Beckett sa opisina ni Lyle dala ang tseke. Galit niyang tinawagan si Julia mula roon habang pinipirmahan ang tseke at tinawag niya itong manipulative at sociopath. Ngunit ibinunyag ni Lyle na ayaw na rin naman ni Julia kay Beckett at plano na nitong iwan siya. Pinagtawanan niya si Beckett dahil sa taas ng narating nito kahit siya ang itinuring na outcast ng pamilya. Mula roon, dumiretso si Beckett sa Redfellow Estate. Pinapasok siya ng isang gwardya at nadatnan niyang naghihintay sa loob si Whitelaw. Agad nilinaw ni Whitelaw na alam nito kung bakit siya naroon. Nagsalita ito tungkol sa pag-angat ni Beckett sa mundo ng finance at sinabing ang ganoong uri ng buhay ay nangangailangan ng pagyurak sa ibang tao at pagkatutong patahimikin ang sariling konsensya. Pagkatapos, sa nakakakilabot na kalmadong paraan, inamin nitong si Mary ang paborito niyang anak. Galit na tinanong ni Beckett kung bakit, kung totoo iyon, ay hindi niya kailanman tinulungan si Mary. Sa halip na sumagot ng diretso, iniabot ni Whitelaw kay Beckett ang isang lumang baril ng pamilya at sinabi na kung naroon siya upang patayin ito, dapat ay gawin na niya. Tumanggi si Beckett at sinubukang umalis, ngunit nadiskubre niyang nakakandado ang buong bahay. Pagkatapos noon, nagsimulang habulin siya ni Whitelaw sa loob ng mansyon habang sumisigaw na dapat ay pinatay na siya ni Beckett noong nagkaroon ito ng pagkakataon. Tumakbo si Beckett sa loob ng estate habang muntik nang tamaan ng ilang putok ng baril. Sa isang sandali, nakakuha siya ng pana at nagpaputok, ngunit sumable siya. Sa huli, nang maubusan na ng bala si Whitelaw, muling nagpaputok si Beckett ng pana at napatay ito. Pagdating ng pulisya, hindi inaasahang idineklarang self-defense ang nangyari. Dahil patay na si Whitelaw, namana ni Beckett ang yaman ng mga Redfellow at tuluyan na siyang tinanggap sa mundo ng kayamanan at pribilehiyong matagal niyang pinaniwalaang nararapat para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang tagumpay. Hindi naglaon, inaresto siya ng FBI para sa pagpatay kay Lyle. Matapos niyang makalusot sa napakaraming pagpaslang, sa huli ay nakasuhan siya para sa isang pagkamatay na hindi naman niya ginawa. Napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. Makikita sa security footage na nasa opisina siya ni Lyle bago ang tinatayang oras ng pagkamatay nito, at ang murder weapon, isang letter opener, ay may fingerprints niya. Sa paglilitis, tumstigo si Julia. Bilang asawa ni Lyle, ipinakita niya ang sarili bilang parehong biktima at saksi. Iginiit niyang buong buhay ay mahal siya ni Beckett, at ang testimonya niya ang lalong nagpatibay sa kaso laban dito. Nahatulan si Beckett ng guilty verdict para sa first-degree murder at hinatulan ng kamatayan. Isang araw bago ang kanyang execution, dinalaw siya ni Julia sa kulungan. Doon nito ibinunyag ang katotohanan. May iniwang suicide note si Lyle, ibig sabihin ay inosente si Beckett sa kasong nagdala sa kanya sa death row, ngunit itinago ni Julia ang ebidensyang iyon. Ngayon, inalok siya nito ng isang kasunduan. Kapag isinuko ni Beckett sa kanya ang buong mana nito, ibibigay niya ang suicide note at ililigtas ang kanyang buhay. Dahil wala na siyang ibang mapagpilian, ibinigay ni Beckett kay Julia ang lahat ng mayroon siya. Pagkatapos noon, hiniling ni Beckett na makausap si Father James. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit tila kalmado siya ay dahil naniniwala siyang gagawin ni Julia ang kanyang pangako. Habang unti-unting lumilipas ang mga huling minuto bago ang kanyang execution, tahimik lamang siyang nakaupo at naghihintay. Sa pinakahuling sandali, may lumabas na bagong ebidensya na nagpahinto sa execution ni Beckett at siya ay pinalaya. Sa labas ng kulungan, naghihintay si Ruth para sa kanya, ngunit wala itong sinabi. Tahimik lamang nitong ibinalik ang locket at pagkatapos ay umalis gamit ang sasakyan, malinaw na ipinapahiwatig na tapos na ang anumang namagitan sa kanila. Sa di kalayuan, nakita ni Beckett si Julia na nakatayo sa tabi ng kanyang Rolls Royce. Nakaligtas man siya, nawala naman sa kanya si Ruth,
ang kanyang kayamanan, at ang pagkakataong magkaroon ng buhay na tunay niyang kailangan. Dahil wala nang natira para sa kanya, naglakad si Beckett papunta kay Julia at sumakay sa kotse nito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!